Good morning mga kagala. So, yan. So, nag-scooter tayo dito sa Mutina Park. Ang oras ay alas 7, alas 2. Ay, alas 7. Ayan, alas 7:02 ang oras, 7:02 ng umaga. So, yan mga kagala. Tayo nandito tayo sa Mutina Park. Sarap na ng hangin ngayon. Ngayon lang ulit nakapag-scooter. At kakaayos lang ng visa ko eh. Nag-renew ng visa. Ngayon lang naayos. Ay. Sarap dito tumambay sa Mutina Park. Ang ganda naman ng bangko ngayon. Bagong pintura pa iba. Yung mga bangko ngayon dito. So ayusin ang agala ang aking kaibigan. Scooter. Pag na-receive ko na Emirates ID ko, papa-register ko tong scooter. Kailangan pala ng registration. May mga permit. Kailangan na pala ng permit yan. May badge number na rin to. Tapos may permit yung may-ari ng scooter. So ayan o. Oops, picturean niya natin na aking kung ano na nailagay ng accessories. May lagayan ng cellphone, backup light. Ito may alarm. Tapos nilagyan ko ng bag. Ayan. Ang ganda rin eh. Nakakatuwa rin scooter eh. Ganda rin ang itsure. Side mirror na lang ilalagay ko pala. Saan ko ilalagay side mirror? Dito. Wala palang kwan. Ganda naman ang mga bangko ngayon. Bagong pintura oh. Bagong pintura ang mga bangko. Tapos bumili ako ng hook. Nilagyan ko ng hook yung lagay ng grocery or tawag dito ng helmet. Sige, putik na yung pag nahuli ka, katutulin mo patakbo. Kaya nagiging mahigpit yung mga authority dito sa Dubai kasi mga pasaway ibang lahi eh. Yung mga halos naman ng Pinoy nasunod naman yan. May mga ibang pasaway rin pero mas marami ibang lahi na pasaway. Sa Pilipinas ang sarap ng gamitin na itong scooter. Nung nagkaroon ako ng scooter kung ano-ano tinitignan ko sa online. Kung ano mga accessories sa mga isip ko kung ano mga pwedeng ikabit. Pinaplano ko palagay ng top box dito. Medyo malaking top box dito sa likod. Para pagka marami akong ilalagay na gamit. Mga iba pang accessories. Papalit ako ng top box. Ito, konti lang na ilalagay. Ang ganda oh. Nakakatuwa di scooter, ang ganda eh. Para na rin siyang motor. Para na ring motor tong scooter eh. Masarap dito mga kagala. Hindi ko na isama si Asher. Mamayang hapon lilibot namin si Asher. Maraming nag-exercise dito eh sa park. So dito ako dati nagjo-jogging madalas. Sarap na ngayon sa Dubai kasi malamig na. Hindi na mainit ang panahon. Masarap na maglalabas dito sa Dubai. Ito pinakamagandang panahon dito. Itong bare months. Maaga nga ngayong lumalamig eh. So September
Ito pagpasok ng September, medyo nawala na init, hindi pa na medyo. Ngayon, sakto na yung panahon, kasarapan na. So magkakaroon ulit na naman ng night market. Ariga night market, Moracabat night market. Marami na mga market na magbubukas. So uso na naman ang magtatambayan sa labas. Sinusulit talaga ng mga tao dito pag taglamig. Yun na kasi pagkakataon na masarap magmuni-muni sa labas eh. Masarap din mag-scooter. Kaso ngayon, dami rin ng huhuli na walang hindi naman yung mga hindi sumusunod sa rules. Walang helmet, walang ganito, reflector, suot. Kailangan na dito sundin mo kasi pag hindi, may fine ka. Tapos hindi pwede basta-basta nag-scooter ka sa may daan, kundi kukumpiskahin mo mo. So hindi lang iniingatan ko yung makumpiska yung scooter ko, pucha. Mahal-mahal lang pagkakabil ko sa scooter ko, tapos makukumpiska lang. Kaya mas mainam na sumunod sa patakaran kaysa makakumpiska yung scooter. Iniisip ko pang lagay ng bag dito. Nag-iisip pa ako na maglagay ng isang, pero siguro parang top box na lang isang top box na malaki lalagyan ko para sa pang motor. Mga nag-scooter pagka malaki na siya, sir, dalawa na kami na mag-scooter kasi matagal pa yun. Sarap ng hangin dito mga kagala. Presko. Saka pag nasa tabi ka man. Dito marami pa naman mga puno. Maraming kumbaga parang malapit sa kalikasan. Parang nasa Pinas pag ang puno Yun lang namimiss ko, yung hangin na nanggagaling sa puno. Yung alam mo yung tipo na dadampi sa'yo, idadampi sa balat mo na napakaginhawa sa katawan. Pag malapit ka sa nature, makuha sa peace of mind, parang may katahimikan yung isipan mo kung malapit ka sa nature, sa kalikasan. Kaya ako mas pinili ko na makabili kami ng asawa ko ng lupa sa tabi ng dagat na malapit sa bundok. Swerte nga kami doon sa may nabili namin sa Dingalan. Dahil malapit sa bundok. Yung lote namin ay tapatang ng bundok. Tapos yung likod dagat na, beachfront. Tapos tabi pa kami ng highway. Kaya napakaganda nun. Napakaganda ng nabili namin. Soon magiging resort din. Kaya paunti-unti na didevelop. Ngayon ngayong September pinaumpisa namin yung bakod. Pag nabakuran namin, lagyan ng ipon na naman ng konti, lagyan ng gate. Tapos mag-iipon na naman tuloy ng medyo matagal, ganun talaga. Mag-iipon na naman para sa transient house. Lagyan namin ng isa, dalawa, gano'n. Paunti-unti ba? Tapos pagka nalagyan na namin ng transient house, pwede na namin gawing private resort. Siyempre, pang pamilya, gano'n. Pang tropa, pang barkada. Pwede na yun, di ba? Pwede mo nang mapaupahan yun kahit paano meron kang income. Gusto din kasi namin ni Mrs. na bago kami umuwi makapagpatayo kami ng kahit dalawang studio type lang sa may Dingalan. Sarap din naman kasi pagka umuwi ka, may naipatayo ka na. Pag nagbakasyon ka talagang bakasyon, kasi nandun makapagpahinga ka, sariling bahay mo. Talagang may katahimikan ng isipan mo, saka mapapahinga ang katawan mo, wala kang intindihan kasi sarili mo yun. Yun ang isa sa pinakamasarap din yung nakabukod ka. Totoo yun, hindi naman sa gusto mong lumayo,
sa pamilya mo, sa magulang mo. Pero masarap yung nakabukod. Iba pag may pamilya ka na, masarap yung nakabukod. Hindi yun dahilan. Ay, hindi naman yung dahilan kung hindi naman ang tawag dito. Hindi naman ang dahilan doon kung bakit ka lalo ay hindi naman gusto mo lumay sa mga pamilya mo, magulang mo. Hindi. Iba rin yung nakabukod. Kung baka meron kayong mas mag-grow ba kayong dalawang mag-asawa o mag-partner. Iba pagka nakabukod kayo. At mas ma-develop ang tawag dito, yung mga pangarap nyo. Iba ay matidevelop yung mga gusto nyo sa buhay, gano'n. Mas maraming mababago pagka nakabukod kayo. At marami kayong mapag-didesisyonan na ikatutuwa nyo na nanggaling sa inyong mag-asawa o mag-couple. Sana ibigay ng Diyos sa amin na mapaayos namin yung resort. Alam mo, nakakatuwa din, mga kagala. Ang buhay ko nandito sa Dubai, marami din ako pinagdaanan nung wala pa si Miss dito. Ako kasi una nagpunta rito way back 2016. Ako nagpunta rito. Nandito yung ate ko, siya ang naging sponsor ko. Tapos yung mga sister-in-law ko nandito. Nauna ako sa mga kuya ko na nagpunta dito. So una ko naging trabaho. Hindi rin madali ang pinagdaanan ko rin dito kasi ang tagal ko bago makahanap ng trabaho. Tapos nandun na nga yung homesick dahil first time mo. Dito sa 6 months na ako dito. Nung nakapunta ako dito, naka 6 months na. Ayun, ang trabaho ko, office assistant. Ang office assistant ay nagtitimpla ng kape, nagtitimpla ng tsa, naglilinis ng opisina, all around. Para kang hindi naman kasamba. Ayun, mga kailangan sa opisina, gano'n. Kung bibili ng mga ink sa mga scan, sa computer, may mga problema, gano'n. Ikaw mag-ayos na lahat. Kung may mga kailangan ng mga office staff, ikaw ang gagawa. Pero napakadaling trabaho lang, sa totoo lang. Hindi naman sobrang dali, pero hindi ganun kabigatan ng office assistant. Dito pag nasa Dubai ka, tourist visa ka, bago ka pa lang, kung meron kang goal na gusto mong trabaho, halimbawa office staff, di maghanap ka nun. Pero pag nahihirapan ka na, ang pinakakalaban mo rin dito kasi financial eh. Kung gusto mong background mo is, ang experience mo is office staff, yun ang gusto mong hanapin dito, swerte yan din o tiyaga din sa paghanap na mahanap mo yung gusto mong trabaho. Minsan office staff ang merong na tourist visa rito, office ang experience nila sa Pilipinas, pero dito naging nagtatrabaho sa FNB. Hindi naman masama kung ano saan ka mapunta ng trabaho. Dito kasi kailangan, lalo kasi financial ang problema pagka matagal kang hindi nakahanap dito kasi napakamahal ng accommodation. Cost of living ang pinakamahal dito sa Dubai. Yun ang pinakamahal dito. Isipin mo, bed space nasa 10,000 pesos. Bed space lang yun para ka nung umupa ng condominium. Ayun yan, mabalik tayo sa paghahanap ng trabaho. Dito dapat hindi ka mapili at hindi ka maarte dito sa trabaho. Dito kung madiskarte ka, masipag ka, kikita't kikita ka. Ako nabuhay ako dito sa part-time. Siguro kasi hindi naman ako nung nagtrabaho as office assistant, hindi ako nabisahan nun eh. Pero sinasagot ang visa ko yung amo ko. Kaso ano, nagsara naman agad eh. Na-homesick ako, tapos si Miss gusto ko pauwiin agad. Ayun, nauwi din ako after 6 months. Pero 2017 bumalik din ako kasi naikumpara ko buhay sa Pilipinas saka buhay dito. Alam mo, dito sa totoo lang sa bro,
medyo malapit na rin na medyo maayos ang pasahod nila, ganon. Kasi unlike sa Pilipinas, di ba, apply ka ng waiter doon o ano man, kailangan pang college graduate o high school graduate, yan. Dito hindi sila mag-aano sa tumitingin sa ano tinapos mo, pero advantage mo na rin pag may tinapos ka sa ibang nature ng trabaho, advantage mo na yon. Pero dito wala silang discrimination, nakapagtapos ka man o hindi, tama, at tatanggapin nila, at lalo na kung may experience ka. At dito pa, habang maraming experience dito, mas tumataas ang sahod mo dito, mas pinapahalagahan. Sa atin, magkano lang ang sahod minimum kamo, di ba? Lahat naman ng di ba, lahat ng fresh graduate ng college nag-umpisa sa mababa. Sa awa naman ng Diyos, nung nakapunta si Mrs. dito, di ako nagtatrabaho na ako sa production sa Turkish Ice Cream. Tapos siya, ayun, nakapaghanap din siya agad ng trabaho. Ayun, medyo nakaluwag-luwag naman ng kaunti. Ayun, yung parehas kami nandito, at lalo na nung nandito si mainam din ang inam na magkasama kami dito, kasi wala na homesick, kaya kasama na. Kasi nagkaanak na nga kami dito na kami nagkaanak. Yung misis ko naman nagustuhan niya na rin dito, nagustuhan niya ng pamumuhay. Kasi dito, totoo naman, halimbawa sa grocery, mamili sa grocery, halagang 20 pesos o 10 dirham kamo or 5 dirham, i-deliver pa nila yun kasi sa dami ng supermarket dito. Pero free delivery, lahat ng gusto mo nasa online, lahat dito i-deliver. Napakagaan ng buhay. Pero dito kailangan may trabaho ka, dahil lahat dito binabayaran, walang libre dito. Kahit napatubig pa yan o naman yan, lahat dito binabayaran. Pero pag may trabaho ka, pinagkakakitaan ka, ay masasabi mo rin naman masarap ang buhay dito, lalo na pagkasama mo pamilya mo. Pero pagka hindi mo kasama ang pamilya mo rito, yun ang kalaban ng isang OFW, ang mapalayo sa pamilya at mga mahal sa buhay. Yun ang isa sa pinakamahirap na labanan, ang homesick. Kaya tayo mga nasa Pinas, kung meron man kayong mga kamag-anak na nasa abroad, sana nakakamusta nyo pa rin. Isang malaking bagay yun, isang malaking parte ng ikinaluluwag ng kalooban ng mga nasa abroad, yung simpleng kamusta. Kasi iba nakakamusta, may kailangan wag. Saka dito hindi naman basta-basta rin ang kumita ng pera. Marami din sakripisyo ang mga OFW, na sa totoo lang yung mental health nila, physically, ganun. Ang pinakamahirap dito yung malayo sa pamilya. Hindi nila nakakayanan yung homesick, pero dahil ayun, yung iba umuwi, pero yung iba talagang sobrang pagtitiis pag malayo ko sa pamilya mo. Kahit nandito yung asawa ko, nandito yung anak ko, kahit paano minsan homesick ako, namimiss ko rin. Iba pa rin kasi na nasa sarili kang bansa, pero wala tayong magagawa. Nandito yung medyo maganda maayos na hanap buhay, kaya nandito kami. Pero halos lahat naman ng OFW nangangarap na makabalik sa sariling bansa. Yun naman lahat ng pangarap. Pero buti na lang ako, pasalamat sa Diyos na kasama ko yung asawa ko at nandito kami na magkakasama. Sa totoo lang, alam mo, pagka matutupad yung mga pangarap mo, meron kang determinasyon sa sarili mo, huwag kang mapapagod mangarap, at huwag ka rin gagawa ng masama, huwag kang manlalamang ng tao. Abutin mo lang yung pangarap sa tamang paraan, dahil darating yun, ibibigay ng Diyos yun, hindi mo namamalayan ay unti-unti na palang binibigay sa'yo yung mga pangarap mo ng Panginoon. Basta number 1, sumikap ka, determinasyon, saka yung positibo. Ang positibo lagi ang kaisipan kahit anong problema sa buhay. Ako, marami akong napagdaanan sa buhay, nawalan ako ng magulang habang ako ay nandito sa abroad, COVID. Lahat yun, dami kong pagsubok na pinagdaan, pero lahat yun
nakayanan. Kailangan positibo lang ang iyong kaisipan pagka nandito ka sa abroad. Yun ang pinaka number 1 na sekreto na para maging matatag ka, maabot mo yung mga pangarap mo, ay yung isip mo ay positibo. Maging manatiling positibo kahit anong pagsubok pa yan. Ako, namatay yung mother ko, si mama ko, pinakamasakit talaga nangyari sa buhay ko ay nawala yung mahal kong ina na hindi pa ako nakuwi. Panahon yun ng COVID, napakatindi nun. Yun ang pinaka worst na naging pagsubok sa buhay ko. Kaya hanggat nabubuhay tayo, pagkamamahalin natin ang mga magulang natin. Ako siguro hindi naman ako naging perfectong anak, pero kahit paano na iparamdam ko naman yung pagmamahal sa magulang ko, sa ina ko. Pero hindi ko parang hindi sasapat yung pagbawi na kahit anong gawin mo, parang hindi pa sapat na kung ano yung mga material na naibibigay mo, na ibibigay sa magulang mo para maipasaya. Iba pa rin yung makasama mo yung magulang mo. Kaya lagi ko sinasabi ko sa asawa ko, misis, na hanggat nabubuhay ang magulang mo, hanggat kaya mo dahil kako sila, mama mo, papa mo, sila na lang ang number 1 na agapay sa buhay, o sila ang number 1 na tutulong sa atin in case may problema o naman. Sila ang number 1 na nandyan para sa amin. Kaya sabi ko, hanggat may oras, bigyan mo ng oras ang pamilya mo, ang magulang mo. Dahil napakahirap mawalan ng magulang. But siguro taon na masasabi ko na nilabanan ko hanggang ngayon, na ako pa rin taon na akong nakapag-move on bago ko matanggap yung pagkawala ng ina ko. Taon talaga matindi, stress ang tawag, parang daman ako sa, hindi ko matatawag kung depressed o hindi ako depressed naman. Naging malungkutin ako, nawala yung pagiging masiyahin ko, pagiging makulit, wala din yun, parang nawala lahat. At yung dating gusto ko laging maraming kasama ng mga kaibigan, paligid ko ngayon, nung nawala yun ako, natutunan kong mamuhay mag-isa o mag-isa na mamasyal, na kumbaga hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Hindi mo kasi alam, hindi mo sa 10 mo kaibigan, isa lang ang totoo doon minsan. Kadalasan gano'n naman sa buhay. May mga kaibigan ako kahit hindi kami madala kami magkausap, madala magkita, pero pag nagkita nandun pa rin yung pagiging nananatiling kaibigan, lalo yung mga kababata ako. At buksan mo yung yung isipan mo at puso mo sa bagong mga taong makikilala mo. Masarap din magkaroon ng mga bagong kaibigan kasi may mga matutunan ka, pero merong mga kaibigan na gagamitin ka lang. May nasubukan akong ganun, pero yung magkaroon ng katwiran ko, sabi ko, natulungan ko naman kayo, hindi baling hindi kayo naging mabuti sa akin, at least naipakita ko na naging mabuti sa inyo. Pero pag may mga kaibigan ako na gagamitin ka lang, o kaya may kailangan lang, pag may kailangan sila, lumalayo na ako, may iwas na ako. Ngayon, nasanay na ako mag-isa. Ito, tulad ko ngayon, mag-isa ako ngayon. Pero minsan may mga kaibigan ako, nakikipagkita ako. Pero nasanay na rin ako na mag-isa. Kasi ang sarap, may peace of mind ka rin pag mag-isa ka. Dati ako yung tipo na gusto ko laging maraming kasama. 7:26, so alas 8 na magbubukas yung store. Pupunta ako sa mga motorcycle parts and accessories. Titingnan ko ng side mirror. Sarap ng hangin mga kagalan, sarap ng alam nyo mga kagala, nung nawala yung magulang ko, gusto ko
kasama ko yung mga pamilya ko lagi, mga kapatid ko, lahat. Pero alam mo, minsan nagkakatampuhan, hindi naiwasan talaga, minsan hindi pagkakaintindihan, nagkakatampuhan sa magkakapatid. Pero alam mo, kahit nagkakatampuhan ng magkakapatid, hindi nagkakaintindihan minsan, pag may problema yan, hindi mo matitiis yan. Pagkadugo mo, hindi mo matitiis. Pagkadugo mo is kadugo. Hindi mo matitiis ang kapatid. So 7:27 na mga kagala. So mamaya uli. So masasabi ko na maging positibo kayo at maging positibo ang pag-iisip lagi. At huwag sumuko sa mga pangarap. Mag-iingat kayo palagi. Paalam.